Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo pong muli ay magsasama-sama ngayong gabi ito sa ating pong gawain. Ito po ang tinatawag nating Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Ang pinakahangarin at layunin po ng gawain ito ay ang dalisay na pangangaral at pagpapahayag ng salita ng Panginoon. At ako po ay laging nagpapasalamat sa Diyos sa ating pong mga nakakabalikat sa gawain ito, sa pamamagitan po ng inyong pong pag-share, sa pamamagitan po ng inyong pag-watch party, sapagkat alam po natin na ito po ang kalooban ng Panginoon. Kaya sa ating pong mga kasama ngayong gabi ito, ang panalangin ko po sa Diyos ay ang pagpalain po kayo sa pamamagitan po ng ating pong magiging pag-aaral ngayong gabi. So nais ko po na pasalamatan ang mga nagmamalasakit at nagmamahal. Thank you so much po sa inyong pag-alala, sa mga pagkain po na inyong ipinapadala. Sobrang na-appreciate po ng inyong lingkod. Yun lang pong kaisipan na merong nagmamalasakit at nag-aalala sa iyo, yun po ay kalakasan na po ng bawat isa po sa atin. So gayon din po ang inyong lingkod. Kaya thank you very much at ang Panginoon na po ang bahala na sa inyo po ay magpala sa inyo pong kabutihan. And please continue to pray for us, especially po ako na inyong lingkod, sapagkat medyo mula po kaninang umaga, matindi po ang aking headache. So please do pray for me. Pakihiling ko lang po, request ko lang po sa bawat isa na alalahanin niyo po ako sa inyong panalangin at siyempre po ang kabuuan ng aming pamilya, lalo na po si Ma'am Maris po ninyo, ipanalangin po natin at maging si Sister Ara, siyempre po sila Pastor Rodel at ang ilan pa sa alam nating may mga karamdaman na mga mahal natin sa buhay, mga kapatid sa Panginoon, katulad po nila Pastor Lito Miranda. Ipag-pray po natin silang mag-asawa, si Pastor Joe Prodentino, yung kanya pong recovery, at gayon din po yung lagi hinihiling po sa ating isama sa ating pong gabi-gabing pananalangin. So bago po ako mag-pray ngayong gabing ito, batiin muna po natin ang ating mga birthday celebrants. Isa po sa naging kagawian po natin sa ating pong every night na pagsasama-sama ay ang batiin po natin ang mga birthday celebrants. Ano po? Kaya unahin ko na po si Brother June Barbado. Brother June, happy birthday sa iyo, anak. At salamat sa ministeryo mo. Salamat sa iyong napakalaking contribution sa ating Bible Bibo. Salamat sa talent na ginagamit mo para sa Panginoon. By the way, please continue to pray for Preacher Nolan. Siyempre talagang kapag may ginagawa ka para sa Panginoon, natural lang po na makakaranas ka ng atake ng kaaway. So, kaya naalala ko lang dahil si Brother June ay isa po sa malaking parte ng ating pong Bible Bibo Children's Ministry. Okay, so birthday din po ngayon ni Sister Chris Cayetano. Happy birthday, Ate Chris Cayetano. Salamat din sa inyo pong thoughtfulness at sa inyong masasabi nating consistent na pag-alala sa inyong lingkod. Nice din nating batiin ang anak ng pastor po ng Christian Family Baptist Church. Walang iba kundi si Johnwell Ortega. Happy birthday, Johnwell. Anak, patuloy kang magpagamit sa Panginoon, lalo na ang talent at ang gift na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Nice din po nating batiin po sa mga nagdiriwang ng kaarawan si Jeremy Magat. Happy birthday, Jeremy. Palagay ko ito yung future PBA player natin. Jeremy Magat, happy birthday sa iyo. Birthday din po ni Didit Borja. Sister Didit Borja, happy birthday sa iyo. At kayo din po, naalala ko, nakita ko po sa FB, birthday po ni Carla Panlilio, si Francesca. So happy birthday, Carla. At birthday din po ni Claudine Rosales. Yan po ang mga may birthday natin. At syempre po, last but not the least, we would like to greet also EJ Palye. Happy birthday, EJ Palye. So, yan po ang ating mga birthday celebrants. At ngayon pong gabing ito, tayo po ay magtiwala na sa Diyos sa ating pong gawain, sapagkat alam ko po na kung merong maintain sa feasting on the divine verses, ito po ay ang pangangaral at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sige po, let us go to the Lord in prayer.
Dakilang Diyos, aming Panginoon, sa gabing ito, kami po ay nagpapaabot ng aming papuri, pasasalamat sa iyo pong kadakilaan at kabutihan, kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Lord, thank you for your faithfulness. Thank you for providing our needs. Thank you for sustaining us, O God. Thank you for your enabling grace. Lord, we pray that you will continue to solve our problem, Heavenly Father, especially this crisis, this virus. Ikaw po ang aming pinagtitiwalaan. At ang bawat isang apektado, inilalapit ko po sa iyo, tulungan mo po, O Diyos, pagpalain mo po kami, Panginoon, sa kabila ng ganitong sitwasyon. Ano man po ang karumihan sa aming mga buhay, pakalinisin mo po kami, O aming Ama. O Diyos, siling ko po na ikaw ang siyang patuloy na magpagaling sa akin pong mahal na asawa, kay Maris, na wadakilang Diyos, siya po ay iyong tulungan na makarecover. Ganon din po, palakasin mo rin po si Pastor Rodel Tumola, ganon din po si Sister Ara, na wadakilang Diyos, sipuin mo po ang kanilang mga katawan lupa upang sila po'y lumakas. Pinagkakatiwala rin po namin sa iyo si Pastor Joselito Miranda at ang kanyang buting may bahay, pagalingin mo po sila. Dakilang Diyos, si Ninang Maribi, pagalingin mo po. Ganon din po ang mga may cancer na aming patuloy na inilalapit sa iyo. Si Dr. Aline Perez, Panginoon, patuloy po ang aming panalangin sa iyo. At ikaw po, dakilang Diyos, nawa ang magbigay lingap sa kanyang pisikal na kalagayan. May you continue to strengthen her, O God. Give her grace para po makayanan po niya ang treatment. At nawa, dakilang Diyos, ang lahat ng mga epekto ng cancer sa kanya. Nawadakilan Diyos, maghimala ka, pagalingin mo po siya. Ganon din po si Sister Lori Marcelo, pagalingin mo po sila, Panginoon. Si Dr. June Lahom, ganon din po si Grace Bakay, Panginoon. At ang ilan pa po, si Mrs. Gatti, Panginoon, lahat po ng meron pong matinding karamdaman na talagang nakikipaglaban sa cancer, Panginoon. May you heal them, O God. Pati po ang iyong lingkod, ikaw po dakilang Diyos ang humipo sa akin pong headache. Ipinagkakatiwala ko po ito sa iyo, and I pray, O Father, that you will not allow me na magkasakit talaga upang makapagpatuloy po sa pagmiministeryo, lalo na po sa mga anak mo na laging kasabikan na makarinig po ng iyong salita at ito po ay kanilang ikinalalakas. O Diyos, dalangin ko rin po ang mga businesses, Panginoon, ng aming po mga kapatiran, mga kaibigan po namin, lalo na po yung mga naapektuhan, dakilang Diyos. Help them to recover, O God. Ganon din po ang mga talagang sayo po nangahawakan na magpapala ng kanilang mga businesses, O God. Ang Villa at ang Abaw family, ganon din po ang Eligio family, ang Hustado family, Panginoon, ang C. and De La Peña family, ganon din po dakilang Diyos, ang mga members ng church na kung saan talagang sa iyo po nangahawakan, Panginoon, mga naapektuhang trabaho at ang mga frontliners, Panginoon. Gayon din po dakilang Diyos ang mga live streaming, ang mga darating na gawain katulad ng online Pastors Appreciation Conference. Ikaw dakilang Diyos ang gumamit. Idinadalangin po namin sa iyo mga speakers na gagamitin mo, Pastor John Palye, Pastor Neil Caker, Pastor Jeremiah Ponsalan, Pastor Edwin Ongkiko, at gayon din naman si Pastor Dan Caba. Gamitin mo po ang lahat ng mga speakers, Panginoon, upang maging blessing po sa bawat makikinig. At dakilang Diyos, siling ko rin po na ikaw ang siyang patuloy na magpala sa mga local churches, lalo na sa mga ang sitwasyon po ay talagang napakahirap pa din na magkaroon po ng physical gathering. Lord, may you help them, may you continue to work in the ministry that they are doing for you. Panginoon, ang kalakasan pong patuloy ni Bishop Bonard Sandaya, may you continue to strengthen him, O God, at yung ilan sa mga nararamdaman po niya, sa iyo po namin ipinagkakatiwala na palalakasin mo po siya, Panginoon. Salamat po sapagkat sa kabila po ng siya'y matagal na sa ministry, nandoon pa rin po ang apoy ng kanyang paglilingkod, dakilang Diyos. Lord, thank you so much sapagkat alam po namin na ngayong gabi, muli mo po kaming pagpapalain. Ang bawat mga kaibigan po namin na nai-invite, dakilang Diyos, ang mga bunga ng evangelistic messages, O God, gayon din po, dakilang Diyos, ang talagang pag-abot mo sa mga spiritual needs po namin. Gamitin mo po ang every night Bible sharing, O God, to meet our spiritual needs. And I pray, O Father,
that you will encourage your people once again tonight as I share your word. Thank you, Heavenly Father. We praise you, we honor you, and we would like to commit to you everything, especially this preaching, O God, in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so this time, tuloy-tuloy na po, mga minamahal. Makinig muna po tayo ng special number. Bagamat sa setup po natin ngayon, maririnig lang po natin at hindi po natin mapapanood. Lonely days and lonely nights filled with despair caused me to long for someone to care. Then I heard Christ said to me, His promise I take, for I am with you now and forever, be not afraid. I'll never be lonely again, never again. For I had opened my heart's door to Thee. So I'll trust away the tears and forget my foolish fears. I'll never be lonely again, ever again. If you're longing for a friend, faithful and true, come to the Savior, He waits for you. And He'll do the same for you as He did for me. He'll never leave you, never forsake you, trust Him and see. I'll never be lonely again, never again. For I had opened my heart's door to Thee. So I'll trust away the tears and forget my foolish fears. I'll never be lonely again, ever again. I'll never be lonely again, never again. For I had opened my heart's door to Thee. So I'll trust away the tears and forget my foolish fears. I'll never be lonely again, never again. I'll never be lonely again, never again. Thank you so much, Deacon Larry Lumanog, sa iyong pakikibahagi sa ministeryo ng Feasting on the Divine Verses. Yan po ay isa sa magiting na diakono po ng Blessed Hope Baptist Church under the leadership of Pastor June Rosare. Now, sa gabing ito, tayo po sa ating magiging pag-aaral, bibigyang pansin ko po ang message na pinamagatan ko po, Make the Devil Flee. Make the devil flee. Tingnan po natin ang sinasabi ng James chapter 4. James chapter 4 and verse number 7. James chapter 4 and verse number 7. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving Father, thank you so much for this another opportunity that you have given us to hear and study thy precious words. Lord, I pray that you will again use this message to enlighten our minds, O God, and to encourage us. Nawa, Panginoon, ikaw po ang magpakahayag ng iyong sarili sa bawat isa po sa amin, at maging sa mga kaibigan po namin, nawa ito po ay maging karagdagang aral na matututunan upang maalaman po namin kung paano kami dapat humarap sa laban sa buhay na ito. Lord, please, puspusin mo po ako ng banal na Espiritu.
Bigyan mo po ako ng sapat na kapangyarihan, O Panginoon. Nawa dakilang Diyos, alisin mo po ang sakit na nararamdaman ng iyong lingkod upang huwag masagabalan ang mensahe na mahalagang makarating sa bawat isa po sa amin. Panginoon, alam po namin na ikaw ang aming mapangahawakan, kaya sa iyo po kami muling naglalapit ng aming mga sarili, maging ng gawain ito, O aming Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so again, nais ko pong basahin. Sa verse number 6 po, sinabi po rito, "But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you." Isang napakagandang bagay po na matutunan natin nawa ngayong gabi ay kung papaano natin magagawa na atin pong mapaalis ang dyablo. Kung papaano po, mga minamahal, na sa buhay po natin, paano natin magagawa na mapatakas po natin ang dyablo. So ito po ay isang interesting topic, and the reason why I would like to share this message, because as I evaluate, mga minamahal, since nung ako po'y nagsimula dito po sa pandemic na ito, na halos gabi-gabi po walang tigil na pangangaral, sa katotohanan po, napakaraming pagkakataon na po at napakarami na pong mga attempt na ginawa ng devil to discourage me and to put me down. But I really praise God for His grace. I really praise the Lord for His strengthening grace. Kung paano pong pinalalakas po niya ang inyong lingkod sa kabila po ng lahat ng atake po ng kaaway. Ngalanan na po natin sa napakarami pong aspeto ng ating buhay, si Satanas po hahanap talaga ng lahat ng paraan upang tayo po ay kanyang papanghinain, upang tayo po ay kanyang sirain, upang tayo po ay kanyang silain, upang tayo po ay kanyang patigilin. I hope and I pray na ngayong gabi ito, as I share and as I preach this message, nawa makatagpo tayo ng Panginoon sa ating pong presenting kalagayan. O pwede nating sabihin sa presenting laban na ating kinakaharap. O sa sitwasyon na si Satanas po ay nakatutok sa atin ngayon na talagang ang pinaka-goal and objective ay napakaklaro sa Bible. Mga minamahal, ang ating pong bibigyang pansin ay ang pangyayari mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Because I believe ito po ang napakagandang aral na pwede nating pagkuhanan ng ating pong magiging aplikasyon sa ating pong buhay. Again, ang sabi po ni James sa kanyang sulat, "Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you." Paano po mangyayari at paano po natin magagawa na mapatatakas po natin ang dyablo? Yung tatakbuhan po tayo ng dyablo, mga minamahal. So, nais ko po na consider natin ang Luke chapter 4. This is actually a clear record nung pong encounter ng ating Panginoong Hesukristo at ng dyablo. Luke chapter 4, please. Kung kayo po may Bible, I believe it is good kung tayo po ay magbubukas din ng ating Biblia para makasunod po tayo sa ating pong magiging pag-aaral. Ang sabi po ng Luke chapter 4, beginning verse number 1. "And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan, and was led by the Spirit into the wilderness, being 40 days tempted of the devil. And in those days he did eat nothing, and when they were ended, he afterward hungered. And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command the stones that it be made bread. And Jesus answered him, saying, It is written, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." Yan po ang sinasabi po. But by every word of God. "And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. And if therefore thou wilt worship me, all shall be thine. And Jesus answered and said unto him,
Get thee behind me, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. And he brought him to Jerusalem, and set him on a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down from hence, for it is written, He shall give his angels charge over thee, to keep thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. And Jesus answering said unto him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God. And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. Basbasan po at pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. I believe, ito po ang napakagandang ating pong talakayin para sa message po na nais ko pong ibahagi. Diba? Make the devil flee. Paano po mapapangyayari po natin na ang dyablo po ay mapapatakbo natin? Medyo mahirap na labanan po ito. Hindi po biro yan. Sapagkat ang mga paalala po sa atin ng banal na kasulatan sa Ephesians chapter 6, ano po? Ang sabi ng verse number 10 hanggang verse number 12, Finally, my brethren, okay, ang sabi po, napakaganda, na tayo raw po ay dapat magpakatatag. Okay? Be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may stand against the wiles of the devil. So, nakikita po natin na sa mga sulat ni Apostol Pablo, pag binabasa po natin, isa sa laging paalala po niya, ay ang pagiging matatag sapagkat may dyablo na gusto pong sumira sa bawat isa po sa atin. Meron pong devil, mga minamahal, na kaaway po natin. Na ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, the intention of the devil is to steal and to kill and to destroy. Yan daw po ang gusto ng dyablo. John chapter 10, verse number 10. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Yan po ang maliwanag na mismong sinabi ng ating Panginoong Jesus. Wala po siyang magandang intensyon sa bawat isa. Kapag si Satan po'y lumalapit sa atin at nag-o-offer sa atin, wag na wag po tayong papadaya sapagkat wala pong magandang intensyon ang dyablo. At sa lagit-lagi, nababanggit natin sa ating pag-aaral, 1 Peter chapter 5 and verse number 8, Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Naalala ko po, tayo minsan, di ba? Pagka po, halimbawa sinasabi natin, yung walang sinisino, di ba? Walang sinasanto. Ito pong si Satanas matindi. Kahit ang Panginoong Jesus, talagang kanya pong tinukso. Ayon na rin po sa teksto na ating binasa sa Luke chapter 4, di po ba? So kaya dito po sa Luke chapter 4, magandang makita po natin ang ilang bagay. Number 1, the tempter. Diba? The tempter. Ito po ay walang iba kundi si Satanas. Ang manunukso. Ang record po sa Matthew chapter 4. Kaya kanina, nung binabasa ko po, medyo dahil mas nababasa ko po itong Matthew chapter 4, yung wordings po nito, mas nag-retain po sa mind ko. Ano po? Ang sabi ng verse number 4 o verse number 1, Matthew chapter 4, Then was Jesus led up the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward hungered. Verse number 3, And when the tempter came to him. So, ang unang gusto ko pong makita po natin sa tagpong ito is the tempter. Sino po ito? Si Satanas. Alam nyo, may mga ilan po na talagang sa sobra pong hilig po sa tinatawag nating debate o mga diskusyon, may mga bagay po na kung saan pinag-uusapan po ng mga nakakabasa at nag-aaral ng Biblia. Tinatanong nila, alam ba ni Satan na matutukso si Jesus o hindi? Diba? So, siyempre, may kanya-kanyang views, ano ho? May kanya-kanyang pananaw. Ang sabi po nung ilan, siyempre, hindi niya alam. Dahil kung alam niya, bakit tutuksuhin pa niya? Hindi niya alam kasi hindi naman siya all-knowing. Well, may punto po yon. May punto po na talagang hindi naman alam ni Satan kung matutukso o hindi ang ating Panginoong Kristo. Pwede pong isipin natin sa ganon. Yung iba naman,
Hindi, alam naman niyang hindi talaga matutukso si Satan eh. Pero ang tanong naman ng iba, kapag ka ganun ang view, ba't tinukso pa niya kung alam niyang hindi naman pala matutukso? Well, gusto kong malaman niyo po na kaya po siya nanunukso, hindi po ito issue doon sa kung alam niya o hindi. Kaya po siya nanunukso kasi iyon po si Satanas. Tempter po siya. Kahit naman sa atin, na tayo pong bilang mga tao may kahinaan, hindi naman talaga alam ni Satan kung matutukso ka o hindi eh. Basta gagawin lang po niya ang kanyang gawain. So, I would like to remind everyone na sa buhay po natin, Christians, pakinggan niyo po ito, may tempter po. Meron pong manunukso at iyan po si Satan. At kung titingnan po natin ang kanyang pamamaraan, medyo talagang, sabi ko nga, may katusuhan po. May katusuhan itong tempter na ito. Dapat ninyong maunawaan na sa Biblia po, may frustration po itong si Satan. Siya po yung, ayon sa record ng Biblia, siya po yung napakagandang anghel na nagkaroon po ng kalooban na parang gusto po na makipantay sa I will be like the Most High. Yun talagang gusto niyang makipantay sa Diyos. Kaya siya po ay ipinulit po dito or masasabi po nating itinapon po dito sa sanglibutan. So, makikita niyo po, mga minamahal, na meron siyang frustration. Ngayon, pero dahil si Satan po ay masasabi po natin na talagang gusto ng mga damay, yun po ang kanyang ginawa. Kaya sa kauna-unahang tao, yun po ang ginawa ni Satanas. Tinukso po niya ang unang taong nilikha, si Adam and Eve. Una po si Eve, mga minamahal, at si Eve ang naging dahilan kung bakit nag-yield ito pong si Adam. So kaya bumagsak ang tao dahil sa tukso ni Satanas. At magpasa hanggang ngayon, yan po ang ginagawa ni Satan. Ang manukso ng manukso, mga minamahal. Tatandaan po natin na dito sa istoryang ito, magandang bagay po na matutunan natin ang reality na si Satan po, siya po ay tempter. Ang sabi po ng verse number 3, di po ba? Ang sabi ng verse number 3 po, and when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that the stones be made bread. So, inuna ko na po sa inyo na meron pong dyablo, meron pong kaaway, at siya po ang nanunukso sa bawat isa sa atin. Huwag po tayong malito. Nililiwanag ko po na may mga pagkakataon po na sana maisip po natin na hindi dapat ang takbo ng isip natin lagi pagsubok. Bagamat ito po, pag inaral po natin, parang laging nasa magkabilang panig yan eh. Na sa tuwing si Satanas po ay nanunukso, parang sa bahagi po ng Diyos, masusubok po tayo. Yung katotohanan natin, yung kadalisayan natin. But the very goal and intention of the devil in tempting us, upang lumabas po ang kasamaan sa atin. Kasi yun ang kaibahan ng sa Diyos eh. Sa Panginoon po, idinaraan po niya tayo sa pagsubok, na sa paglalarawan po, ang pagsubok ay parang apoy na ang ginto po ay napupurify kapag ka po idinadaan sa apoy. Ang ibig ko pong sabihin, the goal and intention of testings and trials in the lives of the believers ay para po mapurify po tayo. Yun po yung intention. Kaya nga si James, binigyan po niya ng liwanag yan, na meron pong mga sari-saring pagsubok na darating sa atin, pero kapag ka po yan ay pagsubok, ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng karunungan, hingi daw po tayo sa Diyos na nagbibigay ng karunungan. Kaya kung ang tingin mo, sinusubok ka, mga pagsubok ang dumarating sa buhay mo, yan po ay gagamitin ng Panginoon to purify us, mga minamahal. Sabi ko nga, to strengthen us, to make us shine, and to make us, sweet sa ating Panginoon. Kasi doon yung time nakakapit ka sa Kanya. So yun po, ang goal po ng testings and trials ay upang tayo po'y kumapit sa Diyos at upang lumabas po ang mabuti at mainam sa atin. Para ma-purify po tayo, ma-polish po tayo. Yan po ang pinaka-intention po ng testings and trials. Pero kapag temptation po, hindi po ganon. Ang temptation po, ibinibigay ni Satan para lumabas ang masama sa atin. So, temptation is not sin. Pero yielding sa temptation, yun po ang kasalanan. Naalala ko po sa James chapter 1. Ang sabi po ng verse number 12, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love Him.
So, yun po yung ginamit yung salitang temptation, pero trials po yun. Diba? Kasi ang linaw-linaw naman po sa talata eh. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried. Meaning, ginamit yung word na temptation na kung saan pag siya'y nasubok. So, pagsubok po ang idea ng temptation. Pero pagdating po ng verse number 13 ng James chapter 1, ang sabi po ni James, let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. So lumalabas po na kapag raw po ang isang tao ay masasabi nating nag-yield sa tinatawag na tukso ni Satanas, doon na po tayo bumabagsak, nagkakasala hanggang sa ito po ay magdulot ng hindi magandang konsekwensya po sa bawat isa sa atin. So, let us be aware of this very important thing, mga minamahal. Okay? So, ang unang gusto kong makita nyo po is the tempter. Ito po ay si Satan. Sa buhay po natin, nandyan lang po siya, gumagala po siya, humahanap po siya ng masisila niya. So, mag-ingat po tayo. So, the tempter. Number 2, let us consider the temptations. The temptation. Siguro, napakaganda po na ang bawat isang nakikinig ngayon, magkaroon po ng idea sa usapin ng mga tukso ni Satanas. Di po ba? Ang atin pong makikita dito po sa tagpo o sa encounter nila ng ating Panginoong Jesus, siya po ay nanukso sa mga bagay na kung tutuusin, tinitingnan niya na ito ang po pwedeng kakailanganin ng tao. So because in the context, alam natin, nakatatapos lang pong mag-ayuno ng ating Panginoong Jesucristo. Meaning, 40 days and 40 nights, hindi po siya kumain, mga minamahal. So napakatinding laban ito. Meaning, physically, gutom po siya. At dapat maintindihan po natin that our Lord Jesus Christ is also human. Kasi nag-manifest po siya sa flesh. So siya po'y naging tao, nakaranas siyang mapagod, nakaranas siyang matulog, nakaranas po siyang, hindi po ba, magutom. So yan po, mga minamahal, o kumain, di ba, at mauhaw nung nakabayubay sa krus. So dito po, imagine niyo po, 40 days and 40 nights. So hindi po siya kumain, nag-ayuno po siya. Nangangahulugan, physically speaking, alam ni Satan, nakita niya gutom po ito. At dito, gusto kong magka-idea po kayo na ang tukso ni Satanas, hindi po magiging appealing sa atin. Hindi po pwedeng, di ba, hindi attractive sa atin. Pagka po tukso, mga minamahal, ito po ay nasa paraan, siguro the best illustration that we can use is, halimbawa yung bait, yung pain. Hindi ka naman syempre magpapain na alam mong hindi basta-basta kakagatin po, di po ba? Nang bibingwitin mo. So, yun po yung idea. Papainan po tayo ni Satanas. So, tutuksuin niya tayo sa mga bagay na talagang may possibility. Dito po, mga kapatid, dahil gutom po ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po niya, if thou be the Son of God, command that the stones be made bread. Alam nyo, meron nga pong kasabihan ang taong nagigipit, diba? Kahit sa patalim, kumakapit. Diba? Meron tayong nakamulatang mga ganyang kasabihan na ang pinaka-concept, pagka ang tao raw gipit, talagang kahit sa masama na, kumakapit na. Well, yun po, gusto kong gamitin po sa atin to sa idea na Bible ang atin pong basis. Na kapag po tayo ay may mga sitwasyon na kung saan sa tingin po ni Satan po pwede niya tayong masila, mga minamahal, doon kanya talaga tutuksuhin. So, yun po ang isang bagay na dapat ma-realize po natin patungkol sa temptation. Opo, napakarami pong tukso na ginagawa po si Satanas sa buhay ng bawat tao. Ngayon pong pandemic, ano-ano ang mga temptation po? Tinutukso ka ni Satan na ikaw ay mag-negative sa Diyos. O kung talagang may Diyos, kung talagang mahal ka ng Diyos, bakit papayagan ng Diyos na dumaan ka sa ganyan? Ang temptation ni Satan, mag-negative ka. Gusto niya mag-yield ka doon sa kanyang tukso na kung saan magne-negatibo ka sa Diyos. Ibe-blame mo ang Panginoon.
hanggang sa ang pinaka-goal niya, huwag ka nang maniwala sa Diyos completely. Di po ba? So yun po, gutom si Jesus Christ, ang ini-offer ni Satan, tinapay. Okay, command that the stones be made bread. Alam nyo, pagka sinamarize po natin ang temptation ni Satan, lagi pong umiikot sa tatlo. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yan po lagi ang ikot ng tukso ni Satanas sa buhay ng bawat isa sa atin. Tutuksuin kanya using pleasure. Tutuksuin kanya sa area ng pride. Di po ba? So, ganun po ang mga masasabi natin. At minsan po, doon sa mga problema, na kapag tayo po ay nakakaranas ng mga problema, gagamitin po ni Satan yan, tutuksoin kanya para ikaw ay lagyan ng mga hindi magagandang kaisipan. Okay? So, yun po, mga minamahal. Dapat makita natin, maisip po natin na talagang meron pong temptation. Di po ba? So, at dito po, pinakita rin po yung truth, yung tools na po pwede nating gamitin sa tinatawag nating panunukso ni Satan. So kaya nga siguro bawat isa po sa atin, habang nagsasalita po ako dito, kung kayo po'y mag-iisip, talagang lahat ng intention ni Satan makakasira at ito po ay hindi po magiging maganda ang outcome po sa atin. Kaya sa ganitong paraan po, madali nyo pong ma-identify. Halimbawa, sa usapan po, madidiscern nyo po yan sa usapan ng buhay mo sa church. Yung bang tinatakbo ng isip mo, sa Diyos ba talaga nang galing yan? Na ang gagawin mo, ang desisyon mo, makakasira sa church, makakasira sa iyo? Hindi ka, di ba? Hindi ka lalagyan ng Diyos ng ganong klaseng kaisipan. Yun po, mga minamahal, ay malinaw na dapat ma-discern po natin na kapag ka ang magiging bunga nito kasiraan, kapag ka ang magiging bunga nito kasamaan, lalabas, yun po ang temptation. Yun po ang tukso, mga minamahal. Kaya nga, madidiscern mo maiisip mong mabuti. Ito man tumatakbo sa isip ko, Diyos kaya naglagay nito. Kasi pag ginawa ko to, po pwedeng makasira ako sa iba. Po pwedeng masira pamilya ko. Po pwedeng, di ba? Yung ganun takbo ng kaisipan po, mga minamahal, maliwanag na ang ibig sabihin, it is not the Lord. Di ba? Kundi si Satanas to na tinutukso ka, na ang pinaka-objective niya, ang sabi po, gumagala at tumahanap ng masisila niya. So gaano karami na pong pamilya ang nasira niya? Gaano karami na pong buhay ang nasira niya? Kahit na mga Kristiyano, mga minamahal, gaano karaming patotoo na ang nasira niya? So mga minamahal, let us be aware of the temptation of the devil. So the tempter, the temptations, at dito po, magandang makita natin the truth and the tools. Ano po? Yung pong katotohanan. Ito po ang ginamit na tools ng ating Panginoon upang patakasin po at masabing maitaboy si Satanas. Ito po ang nagtataboy kay Satanas. Pasensya na po kayo. Hindi po ang sign of the cross ang magpapatakbo sa kanya. Hindi po yung ganyan ang magpapatakbo po kay Satan. Dito po sa ating makikita sa turo ng Banal na Kasulatan, salita ng Diyos ang nagpatakbo sa kanya. Kaya nga gusto ko rin pong makita nyo dito po sa record nito, una, 'di ba? The power, okay, the person, the power, the pattern and the power of God. Kung titingnan nyo po, ang tinukso po, Panginoong Jesus. Siya po'y nasa kalagayan na nasa katawang tao. Pero tingnan nyo dinidiin ko po ngayon sa inyo na kapag si Satan po ay nasa attack mode sa buhay po natin, paano ko malalaman? Pastor, paano ko po malalaman, evangelist, kung ako'y tinutokso ni Satan? Kapag dadaling ka dito sa kasamaan, at kapag ito po ay magiging sa kasiraan. Okay? So, yan pong dalawang bagay na yan. Sapagkat hindi ka sisirain ng Diyos. Hindi ka pasasamain ng Diyos. Kaya nga, sabi ko po, it is good for us to somehow discern na yung mga tumatakbo sa isip natin, sa Diyos ba to? Kung sa Diyos to, bakit ang inilalagay niya sa isip ko? Di ba? Pag-usapan ng buhay, ng may buhay. Bakit ang inilalagay niya sa isip ko at ang gusto niyang gawin ko, magiging kasiraan ng church at magiging kasiraan ng ibang tao at makasisira mismo sa buhay ko? So, yun po, mga minamahal, para sa akin, ang isang napakalaking tulong na po pwede po na magawa upang ma-identify natin if it is from God, okay? O kaya
mula po sa dyablo. Hindi po lahat ng kumikinang ay ginto, mga minamahal. Si Satan po ay po pwedeng mag-transform into an angel of light. And when Satan, will tempt you, titiyakin ko po sa inyo na ang hahanapin ni Satan ay yung medyo magiging attractive sa'yo. Yung may magiging appeal sa'yo. Yun po. Kasi yun ang gusto niyang gawin. Alluring, di ba? Attractive. Yan po ang po pwedeng, at appealing po sa atin. Yan po ang po pwedeng gawin po ni Satanas sa kanyang panunukso po sa atin. So dito po, ang gusto kong makita yung pattern, paano po ipinakita ng Panginoon ang tamang pagharap kay Satanas. Anong sabi po niya? As it is written, or it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Mga kaibigan, gusto ko pong pansinin po natin, para lang tayo nagkukwentuhan dito sa ating pong pag-aaral na ginagawa patungkol doon sa idea, paano natin mapapatakbo si Satanas. Hindi po ba? Paano po? Ang sabi po dito, sa paulit-ulit na pagtugon ng ating Panginoong Hesukristo, ipinakita niya ang tamang pattern sapagkat ito ang tunay na power ng isang Kristiyano. Ito po ay ang salita ng Diyos. Okay? Ang ginamit ng Panginoon kung ano yung nasusulat. So, ganun pala kahalaga ang Biblia sapagkat ito po ang magpapatakbo kay Satanas. Pero alam niyo po, mga minamahal, meron pa rin pong attempt si Satan na gumamit din naman ng salita ng Diyos, pero doon sa twisted. Ibig sabihin, yung pong baluktot na paraan. Dahil kung mapapansin nyo po doon sa teksto natin, siya po ay gumamit din. Hindi ba nasusulat din naman? Pagka nagpatihulog ka, hindi papayagan ng mga anghel na matalisod ka sa lupa. Yung mga ganun po. Kasi nga po, ang pinaka-idea po ng kanyang temptation ay yung pong lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Ito po yung may appeal sa laman mo, ma-attract ang mata mo, at alam niyo po yun, yung pride of life, magpapataas sa'yo, magpapayabang sa'yo. Kaya, pagka ikaw, sa kung ano yung meron ka, yumabang ka, tukso pala ni Satanas yun. Dahil kaya pala niya ini-offer sa iyo yun, para ikaw ay magkaroon ng matayog na puso at kaisipan, which is wrong. Ano po? Dahil pagka blessing ng Panginoon yan, wala pong masasabi nating hapyaw ng kasamaan o kalungkutan, mga minamahal. So, ang sabi po rito sa ating pong naging teksto, mga minamahal, ang ginawa po ni Jesus Christ, ito yung pattern na dapat tularan ng bawat isa sa atin. When Satan is tempting us, we better use the Word of God. Ito po yung pattern and power na ipinakita po sa atin. Una po, ang sabi, gawing tinapay ang bato. Pangalawa po, magpatihulog ka, sasaluhin ka ng mga anghel at hindi hahayaang matalisod ka sa lupa. Pangatlo, ipinakita po ang lahat ng mga kayamanan sa mundo at ng kalwalatian nito at ipinangako na ibibigay sa kanya, magpatira pa lang at sambahin siya. So dito po, mga minamahal, kung hindi mo naiintindihan ang salita ng Diyos, paano mo haharapin si Satanas? Napakalaking advantage po. Ang pinaka-tools natin in defeating Satan, to make Satan, flee, mga minamahal, ay yung salita ng Panginoon. Ang sabi po, mga kapatid, sa verse number 9, and he brought him to Jerusalem. Luke chapter 4, please. Luke chapter 4 and verse number 9. And he brought him to Jerusalem and set him on a pinnacle of the temple and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down from hence. For it is written, He shall give His angels charge over thee, to keep thee. And in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. And Jesus answering and said unto him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God. And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. Iniwanan po siya, mga minamahal. So isang napakagandang paalala po sa atin, na kung gusto po nating takbuhan tayo ni Satanas,
Napakahalaga po ng feasting on the divine verses. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Napakahalaga po na alam natin ang Biblia. Kaya nga sa mga kaibigan natin, mapapansin niyo po na sa tagal na natin ng pag-aaralan, hindi po relihiyon ang inendorso ko sa inyo. Wala po kong inendorsong kahit anong sekta sa inyo. Ang akin pong ipinupunto sa inyo sa ating ginagawang pag-aaralan ay ang halaga ng bukas na paraan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. And if you are observant, kung kayo po'y observant, mapapansin niyo po na talagang purely from the Word ang ating pong tinatalakay. So maliwanag po dito, okay? The person is our Lord Jesus Christ. 'Di ba? Ang pattern, mga minamahal, He used the Word of God because the power is the Word of God. Remember, ito po ang ating kalasag. Ito po ang panglaban po natin kay Satan. Kaya nga, sinasabi ko po, advantage na kayo po na nakakapakinig ng mensahe, nagkakaroon po kayo ng kamulatan tungkol sa mga katuruan ng ating Panginoon at kalooban ng Panginoon. At ito ngayon ang magiging dahilan para tayo po ay magkaroon ng sharp discernment para nang sa ganun po alam natin. Okay? Kung itong si Satanas po ay talagang, 'di ba, patatakbuhin. Kung paanong patatakbuhin natin. So ipinakita po dito yung tinatawag nating defense. Ipinakita po dito yung tinatawag nating dealings. At ipinakita po rito yung tinatawag na discernment. Ano po ang ibig kong sabihin? Yung idea po nung discernment, unahin ko po yung discernment. Ang idea po nung discernment, yung talagang maalaman mo na gawa ni Satanas ito. Offer ni Satan ito. Malaking bagay kung madidiscern po natin. Halimbawa po, trabaho. Diba? Paano ko madidiscern kung yung trabaho na yan, bigay ng Diyos o tukso ni Satanas? Kapag yung trabaho na yan, magpapasama sa iyo. Kapag yung trabaho na yan, maglalayo sa iyo sa Diyos. Kapag ang trabaho na yan, magpapayabang sa iyo, aba, tukso po yan. Diba? Hindi ka bibigyan ng Diyos ng trabaho na ilalayo ka sa Kanya. Kaya yun po, mga minamahal. So discernment is very important. Di po ba? Sa usapan po ng tukso, ng manunukso, mahalaga po ang discernment. Kailangan po maalaman natin para at least pag sinabi nating blessing, blessing talaga. Kasi sinabi naman ng Biblia, di po ba? Pag blessing, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Hindi po Ang nangyayari po sa iba, yung inakala nilang blessing, yun ang sumira ng pamilya nila. Yung inakala nilang blessing, yun ang sumira ng relasyon nila. Yung inakala niyang blessing, sumira ng patotoo niya. Yung inakala niyang blessing, naglayo sa kanya sa Diyos. So, yun po, dapat maintindihan po natin. Dapat ma-discern natin. Ngayon po, ano tumatakbo sa isip natin? Sa pandemic na ito, sa crisis na ito, sa maaring difficulties na dinadaanan mo, tutuksoy ka ni Satanas. At alam nyo, para ma-identify natin, para malaman natin kung tukso ni Satanas ito, dinadala ka sa negatibong isip. Kasi kapag ka po gawa ng Diyos, alam nyo ilalagay ng Diyos sa isip ninyo, magandang pagkakataon nga ito Diba? Oo, hindi natin gusto tong pandemic na ito. Pero eto, pinahintulutan to na mangyari dahil ang gusto ng Diyos, maraming maabot ng kanyang salita. Pagka ang tumatakbo sa isip po natin, yung positibo, na makikita natin ang magiging outcome ay kapuri-puri sa Diyos, tama at mabuti, magdadala sa iyo sa buti, yan po ang galing sa Diyos. Pero pagka magpapasama sa iyo, magpapalayo sa iyo sa Diyos, sisira ng buhay mo, sisira ng relasyon nyo, sisira ng patotoo, hindi po yan gawa ng ating Panginoon. Yung iba po kasi, may mga kaisipan na kung saan po gina-justify. Hindi po pwede. Huwag nating dayain ang sarili natin. So mahalaga po yung discernment. Ngayon, pag na-discern mo na ito po ay si Satanas at na-discern mo na ito po ay tukso ni Satanas, ano ngayon ang kailangan po, mga kapatid? Diba? Yung dealings. Kailangan matutunan natin yung tamang dealings. Kung ito ay temptation, paano natin i-deal to? Kung ito'y trial na galing sa Panginoon. So, dapat po maintindihan natin yung proper dealing. Kung ito po'y tukso ni Satanas, ang tamang dealings po, mga kapatid, ang sabi po, submit yourselves therefore to God, resist the devil. Diba? Resist the devil. Yan ang tamang dealings. Kapag ka po yan ay na-discern natin na kay Satanas, ang dapat po, resist. Resist. Neither give place. Do not entertain.
Don't give even a little chance, mga minamahal, if you already discern that it is temptation. Kapag ka alam mo na kay Satanas na galing, huwag ka nang makipaglaro, huwag ka nang magbakasakali. Hindi po dapat to right away. Ang tamang dealings po, mga kapatid, is to resist the devil. Ano ang depensa natin? Word of God. Amen? So, our defense is the Word of God na susulat sa Satan. Diba? Nakalagay, huwag ko raw pabayaan ng pagtitipon. Kaya hindi po pwede na igagrab ko yung opportunity na yan. Dahil magkakatrabaho nga ako, babagsak naman ang church life ko. Masisira naman ang spiritual life ko. Yan pong mga ganong idea, mga minamahal. Okay? Meron pong nagpa-counsel. Sabi po nila, paano ko malalaman kung kalooban ng Diyos sa akin na mag-abroad? Diba? Kung yung prosesong gagawin mo, prosesong hindi ayon doon sa tamang proseso, parang tinutulungan mo pa ang dyablo na ilayo ka. Okay? So kaya nga, napaka mapagbiyaya at mahabagin na lang ang Panginoon minsan, na talagang kapag ka pumasok tayo sa ganung pagkakamali, may mga ganung situation po tayo Sa ministry po natin sa abroad, na kung tutuusin, gumawa lang sila ng paraan, kung tutuusin, walang papel, pero ang kagandahan po, doon sa kanilang nakalagayan, nasumpungan sila ng Panginoon, at least, doon sila nagkaroon ng realization sa maraming bagay, pero hindi po yun na-justify na okay, na ginawa po yung mali. So tatandaan po natin, mga minamahal, na ang depensa natin sa kalaban, ang depensa natin kay Satanas, kasi ang ating pinag-aaralan, ang sabi po ng ating teksto, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Kinuha natin ang Luke chapter 4, na kung saan ipinakita po na talagang hindi po nakatagal si Satan sa lahat ng panunukso na ginawa niya, dumating siya sa punto na nag-give up siya, iniwanan po niya ang Panginoon. Kaya lang, meron po akong gustong papansin po sa inyo, ipapansin po sa inyo. Dito po sa Luke chapter 4. Sa Luke chapter 4, ang sabi po ng verse number 13, and when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. Alam niyo kung saan ako nililid ng statement na ito? Kasi yung iba po, ang thinking, ang temptation ng dyablo kay Jesus Christ, yung pong encounter lang na ito. Yung ang inisip lang po nila, na tinukso lang si Jesus, dito po sa gawin mong tinapay ang bato, magpatihulog ka, okay? Tapos magpatira pa ka, yun po, parang ang akala po ng ilan, yun lang po. Ang idea po nung verse number 13 ay nagpapakita na hindi lang po minsanan, kundi buong buhay ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kalagayan bilang tao, si Satan, siya po'y tinukso ng tinukso ng tinukso. Diba? So, ang problema lang, hindi po pwede. Hindi po pwedeng manalo po si Satanas sa ating Panginoon. Kaya nga sabi sa inyo, ito po ang ating pattern. Diba? Ang pattern po natin ay ang Panginoong Jesucristo sa kung ano po ang kanyang ginawa. Okay, patunay. Ano po ang patunay sa Bible na si Jesus Christ ay hindi lamang po sa pagkakataon nito ng Luke chapter 4 at Matthew chapter 4 tinukso. Yung pong Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4 and verse number 15. Pumapatungkol po ito sa ating Panginoong Jesus na dakilang saserdote, di po ba? Ang sabi po, mga kapatid, Hebrews 4:15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pong binibigyang pansing talata, dinadala po tayo sa idea ng ating Panginoong Jesucristo po ay hindi lamang miminsanan na tinukso po ni Satan. Hindi po. Talagang si Satan, being a tempter, talagang wala siyang ginawa kundi tuksuhin ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi po, tinukso sa lahat ng kaparaanan, gayon may walang kasalanan. Mga kapatid, mga minamahal, ngayong gabing ito, nais ko pong bigyang pansin ang napakahalagang mensahe na dapat sana ito po ang ating gawin, mga minamahal. To make the devil flee. To make the devil flee. Tatlong bagay po ang ipinakita kong mahalaga. Una, discernment. Okay?
Pangalawa po, yung dealings. Pangatlo po, yung defense. Ano ang dapat nating maging kalasay? Di ba? Inilay down ko po sa inyo sa starting ng ating mensahe. The tempter, the temptation, the tools. Okay? Ito po yung truth. Di po ba? So, dito po, nais kong matulungan ang bawat isa sa atin na kahit sino po tayo, makita nyo ang kahalagahan na sa nangyayari sa buhay natin, i-discern natin. Testing ba ito? Trials ba ito? Or temptation? Pagka na-identify natin at na-definite natin na ito po ay, di ba, talagang temptation. Kung atin pong na-define na ang nararanasan natin ay temptation, kung tayo po ay definite, mga kapatid, na temptation talaga, so yung dealings, dapat matutunan po natin. Paano po natin dapat i-deal ang mga dumarating na temptation sa atin? Niliwanag po, resist the devil and he will flee from you. Di po ba? But it is also important for us to learn kung ano po ang depensa na po pwede nating gawin. Halimbawa lang po, sa panahon ito po posible po na marami sa atin nagwo-worry. So Satan is tempting us to live in worry. Diba? Mabuhay tayo sa pagkapalisa. Ano ang gagawin natin? Temptation po yun eh. Tinutukso ka na mag-alala, tinutukso ka na mabalisa, tinutukso ka na magkaroon ng tinatawag nating fear. So ano ngayon ang po pwede nating depensa doon? God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. 2 Timothy chapter 1, verse number 7. Di po ba? Philippians 4, verse number 6. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. So yun po, mga minamahal. Kapag ka po may service, tapos tinutukso ka ni Satan, di ba? Na kung kailan may service, doon may mga darating na mga hahatak sa iyo. Temptation po 'yon. Ano ngayon ang depensa mo diyan? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. Di po ba? O minsan po, imbis na oras ng pananalangin, di ba? Tutuksuin ka ni Satan. Ano yung magiging depensa mo diyan? Men ought always to pray and not to faint. Diba? I mean, sa bawat pagkakataon po na tumutukso si Satanas, napakaganda ng pattern na ipinakita ng ating Panginoon na ang dealings at ang depensa po natin, let us use the Word of God. It is written. It is written. Kaya mga kapatid, naniniwala po ako na advantage kapag alam natin ang salita ng Diyos. To make the devil flee. Mga kapatid, dalawang bagay lagi ang sinasabi ko po. Diba? So sa pagkakataon po na tayo po'y humaharap sa atake ni Satanas, okay, kapag tayo po ay nasa tukso ni Satanas, resist the devil, rely on God. Resist the devil, rely on God. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Ano raw dapat natin gawin? Verse number 8, James chapter 4, draw nigh unto God, and he will draw nigh unto you. Kaya nga, mga minamahal, I hope and I pray na ang simpleng aralang ito ay nag-iwan po sa atin ng napakahalagang aral, patungkol sa realidad ng buhay po natin, that every day, nandyan lang po si Satan, tutukso-tukso. At ang problema, kung hindi ka na natuto. Diba? So, let us learn how to make the devil flee. Yung lesson, paano natin mapapatakbo ang diablo. Mahalaga ang discernment, mahalaga ang dealings, mahalaga rin ang defense. Ngayong gabing ito, make the devil flee. Let us pray. Lord, thank you so much po sa paalala mo sa amin sa mensaheng ito. Nawa, ang bawat isa katulad ng ginagawa ni Satan sa iyong lingkod na talagang umaatake at nanunukso, Panginoon. May you help us, O God. And please, ikaw po ang maglagay sa aming puso at isip ng iyong salita na makapangyarihan na magagamit po namin sa mga tukso ng kalaban. Lord, thank you po for reminding us tonight. Maging sa mga kaibigan po namin, nakasama namin nag-aaral ngayon, naway naging kapakinabangan, Panginoon. Naging beneficial ang message na ito, dakilang Diyos. Hiling ko po na ikaw po ang siyang patuloy
na maglalagay sa aming isip at puso, magpapanatili ng salita mo sa aming mga puso upang magtagumpay po kami laban sa kaaway. Lord, thank you so much at nawa, ikaw po ang naparangalan at napapurihan ngayong gabing ito. Salamat po ng marami sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so please understand, sabi ko nga sa inyo, ako po ay mayroong physical battle at yung headache ko po, matindi po talaga. So kaya ipag-pray po ninyo na nawa wala lang po ito. Ano ho? Pahinga lang at nawa ay patuloy tayong makiganap ng kalooban ng Panginoon para sa atin. Ako po yung maasa na napagpala po kayo ngayong gabi sa mga ka-watch party po, sa mga nakapanood, sa mga nag-share, ano po. So, thank you so much. Malaking bagay po na magtulong-tulong po tayo sapagkat napakasarap na tayo po'y magpista sa salita ng Diyos. Amen? It is really good to enjoy the Word of God. Let us encourage one another na tuloy-tuloy lang. Ano man ang sitwasyon, tuloy-tuloy lang po. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. Manalangin po tayo sa ating pagtatapos. Dakilang Ama, pinupuri ka namin sa iyong naging gabay sa bawat isa. Hiling ko po, dakilang Diyos, na patuloy mong pagpalain ang ministeryong ito. At nawa dakilang Diyos, ikaw po ang siyang magpalakas sa mga nangihina at magbigay po ng katatagan sa anumang atake ng kalaban sa aming mga buhay. Thank you so much, Heavenly Father. We praise you. We honor you, O God. Bless each and every one of us, O Lord. For all of these things we ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. Magandang gabi po. God bless you all.